video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa DepEd Medical Allowance for Fiscal Year 2026. Ayan, so kamakailan nga po mga kamaestro, nung Friday, ayan, hindi po tayo nakakamali, ay mayroong mga nagsisirculate po sa social media na isang DepEd memorandum na kung saan doon po ay sinasabi na kailangan po ay ayusin na po mga kamaestro ang atin pong medical allowance. Ayan, so syempre ang tanong ng mga kamaestro natin dyan, kailan nga ba daw talaga ito matatanggap? Ano po mga kamaestro? Kasi maalala po ninyo nung nakaraang taon, yung fiscal year 2025 na medical allowance ay parang hindi ulit sabay-sabay po mga kamaestro sa DepEd. So mayroong mga naibigay na, mayroong hindi, mayroon namang HMO, mayroon namang cash. Ayan, so medyo nagkaroon po ng konting kalituan po mga kamaestro noong nakaraang taon. Yan. So yan po sana ang hinihiling po natin na sana ngayong fiscal year 2026 ay kumbaga uniform na po ang bigayan po itong ating medical allowance po mga kamaestro. Although sa pagkakalam po natin ay wala pa rin naman pong nababago po mga kamaestro doon sa mode ng pagbibigay po nitong ating medical allowance. Alright, so kung ano po yung last year, sa tingin ko ay same lang din po ulit ngayon. So ang lang po yan, sana po ay sabay-sabay na mga kamaestro. So kumbaga walang may iwan na mga region. Ayan, kasi katulad itong ating SRI, di ba? Mayroong mga hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin po nakakatanggap ng SRI. Ayan, samantalang yung iba matagal na. So hopefully po itong medical allowance ay hindi na po maging gano'n po. Sana maging smooth na po ang releasing ng kanya-kanya po mga SDO dito pong ating medical allowance for fiscal year 2026. Ayan. So ito po yung tinutukoy po natin na nag-circulate po sa social media po mga kamaestro, yung DepEd Memorandum, ayan, -2026-0160, ayan, yan po ay galing kay Yusek Willie Cabral, ayan, atin pong Undersecretary for Human Resource and Organizational Development and Infrastructure, ayan. Ang subject po niyan ay instructions on the implementation and immediate processing of the medical allowance for fiscal year 2026. So, malinaw naman po dito sa subject, po mga kamaestro, immediate processing. Ibig sabihin, ASAP, po mga kamaestro. So, ibig sabihin, ito dapat ay maging priority, po, ng DepEd, yung releasing po ng ating medical allowance. Ayan. So, ito may pinalabas, actually, January 26 pa. Ayan, January 26, dated January 26. So, nakalagay po dito, in line with the implementation of DepEd Order number 16, 2025, titled Guidelines on the Grant of Medical Allowance to the Department of Education, personnel all focal offices identified under Section V, F, roles and responsibilities for the regional offices, ROs, schools division offices, SDOs, and the central office, CO, are hereby directed to immediately facilitate the release of the medical allowance for fiscal year 2026. Ayan. For fiscal year 2026, FOs across all governance levels are authorized to only process the release of medical allowance via payroll disbursement, particularly through the two individual availment options. This is done to ensure the expeditions released before the end of quarter 1 of fiscal year 2026, subject to the availability of funds. To help meet the timeline, RO and SDO may front-load available personal services or service PS funds as necessary. Personnel who are already in the service who are expected to render at least a total of aggregate of 6 months of service within fiscal year 2026 shall be eligible for the medical allowance. Newly hired personnel shall be eligible only after rendering 6 months of service. All eligible personnel must submit Annex A medical allowance registration form indicating their chosen individual mode of payment or mode of availment. FOs shall consolidate these forms as the basis for payroll processing. Ayan. So, yan po mga kamaestro yung nilalaman. So, malinaw lang po nakalagay dito. So, mayroon po tayong target release or date of release. Ayan, so before the end of quarter 1. Ayan, ibig sabihin, ang end po ng quarter 1 po natin for fiscal year 2026 is of course March 31. Ayan, po mga kamaestro. So, kung quarter po ang pagbabasihan po natin, so for fiscal year 2026, siyempre, March 31 po ang end po niyan mga kamaestro. So, hopefully, ayan, so ma-achieve po itong target date of release na ito mga kamaestro. So, we expect na before po tayo mag-conduct po ng ating mga kanya-kanya mga graduation ceremony, po mga kamaestro, closing ceremony, natanggap na po natin. Supposedly, po itong ating
medical allowance for fiscal year 2026. So yan po yung abangan po natin, ano po, kung matutupad or masusunod po yan. Yung base po yan sa, of course, sa directive po ng atin pong kagalang-galang na Yusek Willie Cabral. Ayan, so sana po ay, ayan, kasabi lang natin kanina, no? Sana po ay sabay-sabay, o hindi man sabay-sabay, at least for example within a week ay kumbaga lahat ay nakapag-avail or lahat po ay natanggap na po itong ating medical allowance. Ayan, so sana po ay wag na pong mangyari yung paunahan po ulit, ano po, merong nakatanggap na, merong nag-aantay pa rin, and sana ay wala na pong abutin ng April, ano po mga kamestra. Kung ang target release naman po is quarter 1, so hopefully po ay within that period ay matanggap na po ng lahat po ng kamestro natin sa buong Pilipinas ito pong fiscal year 2026 medical allowance. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!